Here's another vlog ng buhay namin dito sa Qatar Explorers. Samahan nyo nga pala kami ni Baba pumasok sa araw-araw na ginawa ng Diyos dahil papunta na naman kami ng trabaho sa araw na ito. Wala nga palang bago dahil dalawa lang kami lagi ni Baba napasok. Pagkarating ko nga pala sa shop dahil nakita ko nga na pagi yung salamin ng chiller namin kaya niwinipe ko na agad. Masyado rin kasi sigurong mainit sa labas kaya pati dito hanggang sa loob nagmamoist ang aming chiller. Ganito lang naman laging daily routine namin dito kung hindi maglilinis ng shop o kaya maglilinis ng bulaklak o kaya gagawa kami ng mga bouquet. Sa sobrang sipag ko nga pala hindi ko pa natatali yung apron ko pero nagtatrabaho na ako. Tapos maya pa nga nag-prepare na si Baba ng aming mga gagawin dahil may order nga kami ngayon para sa graduation. Naglalagay na nga pala si Baba ng mga mo sa maliliit na pots para sa aming order. Nga pala yung finished product ng ginagawa ni Baba, sabi ko nga sa kanya parang chocolate hills na maliliit. Hindi lang naman pala si Baba ang dapat may gagawin, dapat ako rin dahil nga pumasok yung customer ko at magpapagawa sa akin pero pilin lang. May nalalaman pa ako dyan pasukat-sukat at pabilog-bilog sa styro dahil nga ikakat ko nga yan at ilalagay ko sa base ni Madam. Sabi nga pala ni Madam sa akin hindi niya pala kailangan ng flowers dahil ang ilalagay niya lang dito ay pagkain kaya pinapalagay niya lang ng pilin at lalagay ng masindyana. Pagkatapos ko nga pala magsukat-sukat kinuha ko na nga itong pang-cutter namin ng pilin. Kailangan nga lang dito talaga sa cutter ng pilin hindi ka pasmado, dapat dire-diretso yung pagkat mo ng pilin kundi magbabako-bako. Kumbaga ba kailangan na mahabang pasensya parang yung pagpapasensya sa ex mo na tumagal kayo pero hindi ka naman minahal. Uy, pero joke lang. Akalain mo nga yun talaga na i-segue ko pa yung mga ganung bagay na dapat nililimot na. Uy! Oh shit, ito na nga balik trabaho na nga tayo habang nagkakat nga ako hindi pa nga ako tapos dahil pinapaikot-ikot ko at kailangan ko talagang itansya sa mga guhit ko. Sinukatan ko nga kasi talaga yan ng lapis para talagang sakto paglapat ko doon sa loob ng base ni Madam dahil nga ilalagay yung pagkain nila. Alam mo naman ng mga customer dito, karamihan sa kanila maaarte. Alam nyo naman ang being Flores guys, hindi rin naman ganun kadali kaya nga minsan naiinis na rin kami sa mga customer pero wala tayong magagawa dahil sila nga nagpapasahod sa atin. Kung wala sila, wala tayong sasahurin. Natatawa nga ako dyan, alam mo naman si Baba kahit nasa kabilang table, kala mo yan musang. Lagi na lang may chismis na hatid na bagong balita. Pag si Baba nga talagang kasama mo sa morning, hindi ka maboboring dyan dahil nga panay ang chismis dyan at panay ang kung ano sinasabi. Dalawa nga lang pala ito yung kakat ko na pilin kasi kailangan talaga ni Madam ng dalawa lang pero sabi ko sa kanya mababalikan niya na lang dahil nga hindi basta-basta gawin to at di madalian. Medyo matagal nga lang talaga gawin to kasi kailangan talaga ng oras. Ito talaga yung nagpapatagal sa trabaho pagkakat ng pilin guys dahil hindi ganun kadali. At finally after 1 decade nga natapos ko na rin to at sinusukat ko na nga sa loob ng base ni Madam. Katapos nga syempre hindi mawawala ang chismisan. Ito nga at si Baba bidang-bida na naman. Nakikita nyo naman dyan kung paano pagbuka ng bibig niya. Di naman pwede magkikwento lang yan si Baba. Kailangan talaga may paggalaw-galaw pa ng kamay yan at pabaw-baw pa ng ulo dahil nga kausap niya si Chris dyan. Wala nga akong ginawa dyan kundi tumawa ng tumawa habang binibideo sila. Tignan nyo naman kung gaano nakalayo si Chris pero kitang-kita pa rin talaga na happy siya. Hindi pa nga talaga sila na kontento, lumipat pa sila ng pwesto. Dito pa sila nagharap na malapit sa chiller dahil nga mas malamig dito. Wala na talaga siguro makakapigil sa dalawa na to pagdating sa chismisan dahil nangunguna sila. Siyempre nga naman pagkatapos sa chiller back to normal na naman sila. Na naman kung makikita nyo nagkikwentuhan na naman sila dito sa gilid. Hindi ko alam kung favorite spot nila to o lumipat lang sila dahil nilamig. Masarap talaga magtrabaho pag ganito yung mga kasama mo, talaga may enjoy mo. Tapos habang nakaupo ka para ka nagtugs. Kanina ka pa ba dito? Ganyan na dapat ang buhay. Kailangan natin i-enjoy. Tapos ito nga si Baba, sabi ko na naman sa kanya, Baba tingin ka nga dito dahil lang itim nga ng mukha mo. Tawa lang siya ng tawa, sabi niya nga bakit ganun siya, parang itim na mukha ko dyan samantalang ikaw ang puti na mukha mo. Hindi ko na lang din sila sinagot, di ko rin kasi alam kung bakit. Gusto ko pa nga talaga sana ilapit sa kanya yung camera para malaman niya yan na talagang hindi ko siya niloloko at maitim talaga yung mukha niya. Tapos mag-alas 7 na nga pala ng gabi kaya kailangan na namin umorder ng karak namin na pampainit ng sikmura. Nuha ko na nga pala yung mobile ng shop namin dahil nga dito nga kami nag-order ng mga karak namin at merienda sa Juiceland. Siyempre hindi lang naman kami kailangan, pati manager namin meron. Kitang-kita mo nga naman talagang marites, hindi talaga mapaglalayo sa isa't isa. Kailangan lagi magkatabi. Kung ano pa minumoistra ni Baba dyan kay Chris. Parang hindi na nga iniintindi ni Chris si Baba kaya si Baba lumayas na lang at medyo lumayo. Hindi mo nga may pintay mukha dyan ni Chris, hindi ko alam kung may pinagdadaanan yan. Habang ito naman si Baba nasa pinto, tumatanaw na naman sa labas. Hinihintay na naman siguro ni Baba dumaan ng mga classmate niya. Comment down nga pala kayo dito guys kung nagagandaan kayo dito kay Sheka Chris. Sheka Musmus Chris yan. O siya, sige, lahat na pinagtripan natin pati si Baba na busy kakababols. Yan lang naman ang buhay namin dito guys. Pag wala kaming ginagawa, patay tayo at cellphone lang. Yun lang, maraming salamat.